So kagaya nga po sa ina-expect natin mga idol, sinama talaga ni Mayweather Jr. sa kontrata para sa laban nito kay Manny Pacquiao, ang masusing drug testing, at pinangalandakan talaga ito ni Floyd sa social media na tila wala siya tiwala kay Pacman sa drug test. Kung saan walang paki naman dito ang Team Pacquiao mga boss dahil wala naman tinatago si Pacman. Sa katunayan nito mga idol, negative pa si Manny Pacquiao sa naging WBC title fight nito kontra kay Mario Barrios. Dati pa naman talaga mga idol walang problema si Pacman sa drug test. Masyadong overacting lang talaga si Floyd dito kahit wala naman siya ebidensya na gumagamit talaga si Pacman ng bawal na gamot dahil puro negative naman ang resulta ni Pacman sa kanyang test. At sa katunayan nito mga idol, noong 2009 sa dapat na unang laban nila, hinamon po ni Pacman si Floyd na araw-araw sila magpa-drug test at kung sino daw ang magpositibo sa bawal na gamot, magmumulta ng $5 million o halos 300 million pesos para sa pera natin. Pero hindi naman pumayag si Floyd sa hamon ni Pacman. Ganun kasigurado si Boss Manny na hindi siya mandumi na klaseng fighter simula noon hanggang sa ngayon. Samantala usapang UFC naman tayo mga boss. Isa malaking upset naman po ang ginawa ng veterano na si Sean Strickland sa naging laban nito kay Khamzat Chimaev sa UFC 328 kung saan mga idol, ginulat ni Strickland ang buong mundo matapos ito lumamang sa puntusan kay Chimaev. Panalo ito via split decision. Isa malaking upset to mga idol, lalo pa sa loob ng 5 taon. Matindi talaga pag-dominate ni Chimaev sa kanyang division. Meron itong undefeated record at marami na ito na tinalo na malalakas na fighter. Pero tinumba lang ito mga idol ng veterano na si Strickland. Hindi lumabas ang angas nito sa octagon. So hindi lang nga po si Antonio Margarito ang nagsabi na ang panalo daw ni Juan Manuel Marquez sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay nanggaling lamang sa isang lucky punch na dahilan para patulugin ito si Pacman sa bakbakan. Ganito rin kasi mga idol ang naging reaksyon ni Morales. Binida ni Morales ang kanyang sarili dahil tinalo daw nito si Pacman sa isang pair na bakbakan. Pero si Marquez daw mga boss, inabot daw ng 4 na laban bago niya talunin si Pacman. Pero mas nakakatawa daw dito mga idol, nanggaling pa daw ito sa isang lucky punch. Well talagang nakakahiya to mga boss para sa part ni Marquez. Mga kapwa pa nito Meksikano mismo ang nagsabi ng ganitong bagay para i-discredit ang ginawa ni Marquez na history sa Mexico at ipagiganti nito lahat ng mga kababayan niya na tinumba ni Pacman sa bakbakan. Pero para naman sa ating mga boss, sapat na talagang 4 na laban kay Marquez para pag-aralan kung paano nito mailanding ang kanyang solid na kanan sa mukha ni Boss Manny. Nagmumukhang lucky punch lang talaga ito mga idol dahil matibay po si Pacman tapos sa isang suntok lamang ni Marquez, i-knockout talaga ng diretso ang Pinoy. Sa kabilang banda naman mga idol, ginulantang nga po ng dalawang sikat na batang fighter na sina Devenhini at Teofimo Lopez Jr. ang boxing sports. Dahil ayon po sa report mga boss, pumirma sila ng kontrata sa Sopa Boxing. Malamang setup na ito mga idol para sa dalawang fighter para maglaban sila sa Sopa Boxing. Parehas kasi ang dalawang fighter ng division sa welterweight pero hindi pa naman malinaw mga idol kung ilang laban ang pinirmahan nila sa Sopa. Posible kagaya ito ni Conor Ben na 1 fight contract lamang. Kapag nanalo sa bakbakan, pipirma ulit sila ng kontrata.